Sa pagpapatuloy ng kwentong Komandera Ordua at ang Mutya ng Palaka. Nang ibaling ni Ordua ang kanyang paningin sa kalangitan, ay nagulantang na lang ang dalaga dahil malinaw nitong nasisilayan sa bilog na buwan ang lumilipad na manananggal, habang may mga kasama itong malalaking itim na ibon na nakawangis ng uwak na halos nagbabaga ang mga mata. Napako sa kinatatayuan ng dalagang si Ordua na tila binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mapanindig balahibong nilalang na lumilipad sa himpapawid kasama ang mga bababangis na itim na ibon. Sa kasamaang palad, nasipat ng manananggal si Ordua sa ibabang bahagi ng tugatog, dahilan upang dagitin siya nito upang gawing hapunan, sapagkat kumakalam na ang sikmura ng mabangis na nilalang. Nang pumaibaba sa paglipad ang manananggal para dagitin sana ang dalagang si Ordua, ay biglang nagpakawala ng malakas na sigaw ang dalaga, dahilan para mabulabog ang mga taong natutulog. Manananggal! Malakas na palahaw ni Ordua, dahilan para maalarma ang naninirahan sa tugatog. "Ordua! Dumapa ka!" Pasigaw na wika ni Tatang Ambo, dahil bigla itong nagising sa malakas na sigaw ng dalaga at mabilis na lumabas ng kanyang kubo habang hawak-hawak ang matalas na sundang. Dahil sa sinabi ni Tatang Ambo, ay agad namang dumapa si Ordua. Nabigo namang dagitin ng manananggal ang dalaga dahil hindi naabot ng kanyang mga kamay na may matutulis na kuko ang katawan ng dalaga, kaya't muli itong lumipad paitaas sa himpapawid. "Mga alagad ko, salakayin ninyo ang pakialamerong matanda," utos ng manananggal sa mga malalaking itim na ibon. Nagmistulang mga disipulo ng manananggal ang mga mababangis na ibon dahil sinugod nilang lahat si Tatang Ambo gamit-gamit ang kanilang matatalas na kuko at tuka. Bago pa man makalapit ang napakaraming itim na ibon sa matanda, ay walang habas na winawasiwas ni Tatang Ambo ang sundang, dahilan para mahiwa at maputulan ng mga pakpak at ulo ang ilang malalaking ibon. Nahirapan namang lupigin ni Tatang Ambo ang mababangis na ibon dahil kaliwat kanan ang umaatake sa kanya. Mayroon ding sumasalakay sa kanyang bahaging likuran, dahilan para bumao ng matulis na tuka ng ibon sa kanyang malapad na likod. At dumating pa sa punto na isang itim na ibon ang malayang nakalapit sa kanyang muka at walang habas na tinuka ang kaliwa niyang mata at malakas na hinugot, dahilan para pumilandit ang masaganang dugo. Napasigaw ng malakas si Tatang Ambo dahil kinain ng isang ibon ang kaliwa nitong mata, dahilan din para manghina ito at bumulagta sa lupa. Akmang papaslangin na sana ng mga mababangis na ibon si Tatang Ambo, ay biglang dumating si Tatang Isidro kasama ang ilang kalalakian habang hawak nila ang kanilang mga sandata. Pinagtutulungan nilang puksain ang mga itim na ibon, ngunit hindi rin nagpapatinag ang mga ito. Dumating pa sa punto na inihagis ni Tatang Isidro ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo upang sibatin ng manananggal, dahil ito ang nagmamanipula sa mababangis na ibon. Mabilis namang naiwasan ng manananggal ang sibat dahil napakaliksi nitong kumilos sa himpapawid. Muling lumipad ang manananggal pababa upang sunggaban si Tatang Isidro at matagumpay naman itong nadagit ang matanda. "Walang hiya kang halimaw ka! Pakawalan mo ako!" Palatak ni Tatang Isidro habang lumilipad ang manananggal sa ere. "Isa kang hangal. Bakit naman kita papakawalan? Kanina pa kumakalam ang aking sikmura." Saad naman ng manananggal sa kaawa-awang matanda. Ngunit bigla na lamang nabitawan ng manananggal si Tatang Isidro nang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng barela, sapagkat pinaulanan ito ng bala ni Ordua gamit ang mahabang kalibre ng barela na pagmamay-ari ng kanyang inang si Gabriela.
Hindi naman tinamaan ng bala si Tatang Isidro dahil asintado ang dalaga sa paggamit ng mahabang barela, habang ang dalawang babaeng rebelde naman ay pinaulan na ng bala ang mga mababangis na ibon habang nakadapa sa lupa ang mga kamag-anakan ng dalawang matanda. Tila nabalian naman ng buto si Tatang Isidro nang bumagsak ito sa lupa dahil napasigaw ito ng malakas habang iniinda ang kanyang balakang. Nang bumagsak sa lupa ang manananggal, ay agad namang lumapit si Orduha at muli itong pinagbabaril sa ulo, dahilan para tuluyan itong mamatay. At sa pagkamatay ng manananggal, ay nalipol na rin ng dalawang babaeng rebelde ang napakaraming ibon. Ngunit may mangilan-ngilan sa kanila ang nabuhay at lumilipad papalayo upang tumakas dahil patay na ang kanilang among manananggal. Samantala, kritikal naman ang kalagayan ng dalawang matanda dahil sa natamo nilang pinsala. Hindi pa rin tumitigil ang pag-agos ng sariwang dugo sa kaliwang mata ni Tatang Ambo dahil sa nabutas ito, buhat ng kainin ito ng itim na ibon. Habang si Tatay Isidro naman ay hindi na makagalaw dahil nabalian ito ng tadyang. Binuhat ng mga kalalakihan ang dalawang matanda at dinala sa panuluyang kubo ni Tatang Ambo. Inay, magagawa niyo po bang gamutin sina Tatang Ambo at Tatang Isidro? Usisang tanong ni Orduha sa kanyang ina. Susubukan ko, anak. Mukhang marami na ang nawalang dugo kay Tatang Ambo at mahihirapan akong gamutin to. Pero huwag kang mag-alala, anak, dahil gagawin ko ang lahat para maisalba ang kanilang mga buhay. Orduha, anak, hanga ako sa husay mo sa paggamit ng baril dahil nagawa mong paulanan ng bala ang manananggal sa himpapawid na hindi man lang natamaan ng bala si Tatang Isidro. Dugtong muli ni Gabriela sa kanyang anak bago ito tumungo sa kubo upang gamutin sina Tatang Ambo at Tatang Isidro. Sinunog naman ng ilang kalalakihan at matatandang babae ang labi ng manananggal kasama ang mababangis na ibon. Bumalik naman sa kubo si Orduha para bantayan ang kanyang mga kapatid dahil nagising ang mga ito sa putok ng barel. Ate Orduha, bakit ka sumisigaw kanina? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Nilulusob na ba tayo ng mga masasamang tao? Usisang tanong ng bunsong kapatid ni Orduha, at ang tinutukoy nitong masasamang tao ay walang iba kundi ang mga sundalo. Anton, tama na ang kakatanong. Matulog ka na. Maliwanag ba? Pangako, ito na ang huling magiging tahanan natin at hindi na muling mauulit pa ang mga nangyari dati dahil protektahan ko kayo. Sagot naman ni Orduha sa bunsong kapatid habang tahimik na nakikinig sina Mumay at Banong dahil alam nilang nangyayaring kaguluhan. Opo ate, matutulog na po ako. Magalang na wika naman ni Anton sa kanyang ate. Oh, Mumay, tsaka Banong, hindi pa ba kayo matutulog? Wikang muli ni Orduha sa dalawa nitong kapatid na sumunod sa kanya. Hindi na umiimik ang mga ito, bagkus humiga na lang sila bilang tugon sa sinasabi ng kanilang ate. Disiplinado ni Orduha ang tatlo nitong kapatid dahil para sa kanila, tumatayong pangalawang ina ang kanilang ate. Lumipas ang ilang sandali ay nakatulog na rin ang mga kapatid ni Orduha. Ngunit nanatiling dilat ang mga mata ng dalaga. Hindi kasi ito mapalagay at iniisip nito ang kalagayan ng dalawang matanda. Habang hinihintay ni Orduha ang kanyang inang si Gabriela na makabalik sa kanilang tinutuluyang kubo, ay bigla nitong napansin na tila gumagalaw ang hinubad niyang kasuotan kahapon na nakapatong sa maliit na lamesa na patungan nila ng maruming kasuotan na parang may kung anong maliit na hayop na sumisiksik doon. Una, naisip ng dalaga na baka isa itong bubwet. Ngunit nang tanggalin ni Orduha ang marumi nitong damit, ay wala namang bubwet. Bagkus ang kakaibang bato ang bumungad sa kanya. Ang makintab at magaspang na bato na nakuha niya sa pinamamahayan ng dambuhalang palaka. Nahihiwagaan naman ang dalaga sa kakaibang bato
dahil batid niya na ito ang gumagalaw. Para kasi itong maliit na batong palaka. At dahil wala namang kaalam-alam ang dalaga sa bato, ay muli niya itong itinago sa kanyang bulsa at muling naupo sa higaan sa tabi ni Anton. Lumipas pa ang ilang sandali ay muling dumating ang kanyang inang si Gabriela. Inay, kumusta ang lagay ni na Tatang Isidro at Tatang Ambo? Maayos na po ba ang lagay nila? Bungad na tanong ng dalaga sa kanyang inang si Gabriela. Huminga muna ng malalim ang ginang bago sagutin ang tanong ni Orduha. Orduha, anak, mukhang matatagalan bago gumaling ang sugat ni Tatang Ambo. Nawalan na rin ito ng malay dahil marami ang nawalang dugo sa kanya. Si Tatang Isidro na may malabo ng makalakad dahil nabalian ito ng buto sa tadyang. Mukhang tuluyan ng magiging lumpo si Tatang Isidro. Malungkot na sagot ni Gabriela sa kanyang panganay na anak. Nalungkot naman si Orduha sa inilahad ng kanyang ina dahil malaki ang utang na loob nila sa dalawang matanda. Anak, magpahinga ka na at saka matulog dahil alam kong pagod ka. Huwag ka na rin mabahala dahil may mga kalalakihang nagbabantay sa labas para sa seguridad ng ating sinasakupan. Dugtong muli ni Gabriela. Matapos ang maiksi nilang pag-uusap, ay nahiga na rin ang ina ni Orduha dahil napagod ito sa panggagamot sa dalawang matanda. Kinabukasan ay maagang nagising si Orduha at tumungo sa tinutuluyang kubo ni Tatang Ambo at naroon din si Tatang Isidro. Nais niyang makita ang kalagayan ng dalawang matanda. Nanlumo ang dalaga ng tuluyang makapasok sa kubo dahil wala pa ring malay si Tatang Ambo habang may binda na gawa sa tila ang kaliwang mata na may nakatapal na dinikdik na halamang gamot. Habang si Tatang Isidro naman ay nagkaroon na ng malay. Ngunit hindi pa rin ito makagalaw na parang isang ribulto. Tatang Isidro, kumusta na po ang pakiramdam mo? Patawad po dahil sa akin napahamak ka. Iyon lang kasi ang tanging paraan para mailigtas kita sa kamay ng manananggal. Wika ni Orduha sa matanda. Orduha, wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Kung hindi mo yun ginawa, wala na sana ako ngayon sa iyong harapan at ginawa na akong hapunan ng manananggal. Tura naman ni Tatang Isidro. Hanggang sa naisipan ni Orduha na ipakita sa matanda ang kakaibang bato dahil nahihiwagaan dito ang dalaga. Tatang Isidro, alam niyo po ba kung anong uri ng bato itong hawak ko? Usisang tanong ni Orduha sa matanda at ipinakita nito ang kakaibang uri ng bato. Orduha, mukhang mutya ng palaka ang hawak mong bato. Saan mo ba ito nakuha? Nakuha ko po ito nung pumunta tayo sa ilog para manghuli ng mga isda at palaka. Tsaka matagal na po ito sa akin at itinago ko lang. Orduha, huwag mong itago ang batong yan. Alagaan mo ito na parang bahagi ng iyong pagkatao. Palagi mong dadasalan ang mutyang yan upang magising ang natutulog nitong kapangyarihan. Maswerte ka, Orduha, dahil bibihira lang ang mga taong nabibiyayaan ng mga mutya. Sagot muli ni Tatang Isidro. Marami pa sanang gustong itanong ang dalaga sa matanda, ngunit natigil ang kanilang usapan dahil biglang dumating ang kanyang inang si Gabriela kasama ang ilang kababaihan para pakainin at painumin ng nilagang gamot sina Tatang Ambo at Tatang Isidro. Orduha, nandito ka pala. Huwag mo munang kakausapin si Tatang Isidro dahil mahina pa ito. Bungad naman na wika ni Gabriela sa panganay nitong anak. Sinabi rin ni Gabriela na samahan ni Orduha ang kanyang mga kapatid na kumain ng agahan. Tumango naman ang dalaga at marahang naglakad palabas sa kubo ni Tatang Ambo. Habang kumakain sila sa mahabang lamesa sa labas ng kanilang sinasakupan, ay hindi pa rin nawawalang usok na nagmumula sa sinusunog na bangkay ng manananggal at sa mga itim na ibon. Ngunit tuluyan na ang mga ito naging abo. Halos ang ilang kalalakihan naman ay bumababa ng kabundukan
upang mangaso at manghuli ng mga isda at palaka na kadalasan nilang inuulam sa pananghalian at hapunan. Palagi namang nabibigo ang mga kalalakihan na makahuli ng mga hayop sa kagubatan dahil madalas tuwing bababa sila ng tugatog ay palagi na lang maliliit na isda at palaka ang kanilang mga nahuhuli. At sa tuwing gabi naman ay salitan sa pagbabantay ang mga kalalakihan sa tugatog kung saan nakasadlak ang ilang kabahayan dahil anumang oras ay pwede silang salakayin ng mga aswang, lalo na't napaslang ni Orduha ang mabangis na manananggal. Inay, palagi na lang maliliit na isda at nilagang saging ang kinakain natin. Nakakasawa na po. Saad ni Anton sa kanyang ina dahil nauumay na ito sa kanilang kinakain. Anak, pwede ba kumain ka na lang? Naiiritang sabi ni Gabriela sa bunso nitong anak. Anton, hayaan mo. Bukas na bukas bababa ako ng kabundukan para mangaso. Sisikapin kong makahuli ng mga ligaw na hayop para makakain ka ng masarap na karne. Sabat naman ni Orduha dahil naaawa ito sa bunsong kapatid. Ate, sasamahan kita bukas sa pangangaso ha. Saad naman ni Banong sa kanyang ate. Tumango naman si Orduha bilang tugon. Hindi na kasi magawa ni Tatang Ambo at Tatang Isidro ang mangaso dahil palagi na lang silang nakaratay sa higaan dahil hindi pa sila tuluyang magaling. Nang sumapit ang bukang liwayway ay maagang bumaba ng tugatog sina Orduha at Banong. Bit-bit ang kagamitan sa pangangaso. Dinala rin ni Orduha ang baril de bomba ni Tatang Ambo dahil hindi nito maaaring gamitin ang mahabang baril ng kanyang ina. Naisipan din dalhin ng dalaga ang mutya ng palaka na ibinalot nito sa pulang balabal at ibinibigkis sa kanyang bewang. Nabanggit kasi sa kanya ni Tatang Isidro na nagdadala ng swerte ang mutya ng palaka, ngunit hindi pa nito alam kung anong tinataglay nitong kapangyarihan. Wala namang pagbabago sa mutya kahit na palagi itong dinadasalan ng dalaga. Subalit naniniwala pa rin siya na may itinatago itong kapangyarihan dahil makatotohanan ang mga sinasabi sa kanya ni Tatang Isidro. Ginalugad ng magkapatid ang kabundukan upang maghanap ng ligaw na hayop. At dahil sa desidido si Orduha na makahuli ng baboy ramo, ay tinahak nilang ibang bahagi ng kagubatan na hindi pa nila nararating noon ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Habang maingat nilang binabagtas ang masukal na kakahuyan, ay bigla silang nakarinig ng mga kaluskos na tila may mga naglalakad sa masukal na kagubatan. Sinundan nilang mga ingay na yon habang pinapakiramdaman ng buong paligid. At habang papalapit sila sa pinanggagalingan ng mga yabag ng paa, ay nakakarinig sila ng mahihinang usapan. Kaya't nagtago sila sa isang malaking puno upang magmasid. Ate, mga sundalo. Di ba ang sundalong yun ang tumulong sa atin noon upang makatakas? Tura ni Banong at nakilala pa rin ito ang mukha ni Teniente Salazar. Banong, bumalik na tayo sa tugatog. Kailangan itong malaman ni Inay. Sagot naman ni Orduha sa kanyang kapatid. Nagmamadaling bumalik ang magkapatid sa tugatog ng kabundukan upang sabihin sa kanilang ina na ginagalugad ng mga militar ang kagubatan. Nang malaya silang makarating sa tugatog, ay agad itong ipinaalam ni Orduha sa kanyang ina. Dahil sa kulang sila sa kagamitan, tulad ng mga baril at mga bala, ay pinulong ni Gabriel ang nasasakupan ng dalawang matanda dahil alam nito na pati sila ay madadamay sapagkat naninirahan ang mga ito sa kabundukan. At dahil itinuturing ng pamilya ng mga kaanak ni Tatang Ambo at Tatang Isidro, ang pamilya ni Gabriela ay nakiisa ang mga ito sa kilusan upang labanan ang sundalo oras na salakayin sila. Nagsimula nang gumawa ng hakbang si Gabriela para labanan ang mga militar. Gumawa sila ng mga patibong sa bukana ng kanilang sinasakupan bilang depensa at opensa sa mga kalaban dahil kulang sila sa mga armas. Gumawa na rin ng maraming sibat at pana ang mga kalalakihan para gawing sandata. Tinipon naman ang lahat ng mga bata sa iisang ligtas na lugar para hindi sila madamay sa magaganap na madugong labanan. Bawat sulok ng hangganan ng tugatog ay may nakalaang bitag at tagabantay upang magbatsyag.
Handa na rin si Ordua na makipaglaban sa mga sundalo upang ipagiganti ang kanyang ama, lalo na't namatay ito sa kamay ng sarili nitong kaibigan. At habang hindi pa nararating ng mga sundalo ang kanilang pinagkukutaan, ay kumain na rin sila ng nilagang saba at kamuting kahoy para may lakas sila na labanan ang mga militar kahit na alam nilang dihado sila. Lumipas ang ilang oras na kung saan papalubog na ang araw, ay hindi naman sila natuntun ng mga sundalo. Nakahinga na rin sila ng maluwag dahil mas iniisip nila ang kaligtasan ng mga batang paslit. Ngunit nang umahon ng bilog na buwan sa kalangitan, ay isang nakagigimbal na alulong ng mga halimaw ang umugong sa kabilang kabundukan. Nagsimula na rin magsiliparan ang napakaraming itim na ibon kasama ang mga nilalang nakawangis ng paniki at ilang manananggal na matuling lumilipad sa himpapawid. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga matataas na kalibre ng barel sa kabilang kabundukan. Naisip ni Gabriela na baka napasok ng mga sundalo ang teritoryo ng mga halimaw. Isang digmaan ang naganap sa pagitan ng mga sundalo at kampo ng kadiliman. Malinaw din nilang naririnig ang malakas na sigaw ng mga sundalo na halatang pinapaslang sila ng mga aswang. Matapos ang malalakas na sigawan, ay biglang tumahimik ang kapaligiran sa kabilang kabundukan na halatang natapos na ang madugong labanan. Hindi rin nila batid kung sino ang nanalo sa labanan. Ngunit hindi pa rin sila nakampante at patuloy na pinapakiramdaman ang buong paligid para sa kanilang seguridad. At sa kanilang pagmamasid ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Isang tagabantay sa bukana ng Tugatog ang nagmamadaling lumapit kay Gabriela at sinabi nitong may ilang mga sundalong sugatan ang tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan sa tugatog ng kabundukan. Dahil sa sinabi ng isang tagabantay na kaanak ng dalawang matanda, ay tumungo roon sina Gabriela at ang dalawa nitong kasamahang rebelde upang tambangan ang mapangahas na pumasok sa kanilang sinasakupan. Pati na rin ang dalagang si Ordua ay tumungo roon bitbit ang baril de bomba. Dumapas sila sa lupa at nakahanda ng kanilang mahahabang baril para patayin ang mga sundalong umaakyat sa tugatog. Hindi nila ito hayaang makapasok sa kanilang teritoryo. Samantala, umakyat naman si Ordua sa isang malaking puno at naghanap ng magandang pwesto para asintahin ang kalaban. Para siyang sniper sa kanyang kinasasadlakan at palihim na papaslangin ang mga kalabang sundalo. Kinasa ni Ordua ang baril de bomba at itinutok sa direksyon sa bandang ibabang bahagi ng tugatog na kung saan malinaw nitong nasisilayan ang ilang paika-ikang sundalong tumatakbo. At habang sinisipat ng dalaga ang teleskopyo ng kanyang mahabang baril na de bomba para asintahin sa ulo ang mga kalabang sundalo, ay bigla nitong nasilayan si Teniente Salazar. Teniente, pinatay mo si Ama, kaya papatayin rin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Wika ni Ordua sa kanyang sarili habang inaasinta si Teniente Salazar sa bahaging puso. Akmang kakalabitin na sana ni Ordua ang gatilyo upang patayin si Teniente, ay bigla nitong nasipat ang isang dambuhalang halimaw na may matutulis na kuko at ngipin na may malalapad na pangangatawan habang nagbabaga ang mga mata. Imbis na si Teniente Salazar ang aasintahin ni Ordua, ay binago nito ang direksyon ng baril at walang habas na pinaputukan ang mabangis na halimaw na humahabol kay Teniente. Habang ang ibang nilalang naman ay tinutugis ang ilang tumatakas na sundalo. Asintadong tinamaan ni Ordua sa puso ang halimaw, ngunit buhay pa rin ito at mabilis na inahabol si Teniente Salazar. Muling ikinasa ng dalagang baril de bomba at inasinta muli sa noo ang halimaw, dahilan para mabutas ang ulo nito. Nagulat naman si Gabriela dahil ang halimaw ang pinaslang ni Ordua imbis na si Teniente. Dumating pa sa punto na nagsisiliparan na ang mga mababangis na ibon, mga taong paniki at manananggal sa kanilang kinaroroonan para paslangin ang mga tumatakas na sundalo. Sa puntong yun ay nagbago ang kaisipan ni Gabriela. Imbis na patayin nila ang mga sundalo, ay walang habas nilang pinaulanan ng bala ang mga halimaw na lumilipad sa himpapawid.
Nagsimula na rin kumilos ang ilang kalalakihan at pinagpapana nila ang lumilipad na nilalang, kabilang na ang malalaking itim na ibon, habang ang iba na may sinisibat ang halimaw na patuloy pa rin tinutugis ang mga sugatang sundalo. Subalit nakakalamang sa bilang ang mga halimaw, kaya't nahihirapan silang lupigin ang mga ito. Hindi na rin nakaligtas ang ilang sundalo dahil nadagit na sila ng mga taong paniki at doon sila pinaslang sa himpapawid. Pati na rin ang ilang kaanak ni Tatang Ambo at Tatang Isidro ay dinagit na rin ng mga halimaw na lumilipad, kabilang na ang ilang manananggal. Bagamat nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban ng pangkat ni Gabriela, kahit na nalagasan na sila ng ilang kasamahan, patuloy nilang pinaulanan ng bala ang dambuhalang nilalang na kumikitil sa buhay ng mga sundalo, hanggang sa tuluyan na nga silang naubusan ng bala. Laking kawalan para sa kanila ang maubusan ng mga bala, dahil kailangan na nilang labanan ang mga halimaw sa pisikal na lakas gamit ang mga pinatulis na kawayan. Umaasa rin sila sa mga patibong na inilagay nila sa bukana ng tugatog para mabitag ang mga halimaw. Nang makalapit na si Teniente Salazar sa bukana ng tugatog, ay sinigawan ito ni Gabriela at ang ilang kasamahan nito na lumihis ng daan dahil may nakaabang na patibong sa kanilang daraanan. Nakaagad naman nilang naiwasan, dahilan para ang mga halimaw ang mabitag sa mga patibong. Naapakan ng mga mababangis na halimaw ang nakabalandrang tali na gawa sa baging na nakasadlak sa lupa, na may isang talampakan ng taas, at biglang tumilapon ang isang kumpol na pinatulis na kawayan at bumao ng mga ito sa katawan ng mga halimaw. Gabriela! Utal na sabi ni Teniente Salazar nang makalapit ito sa ina ni Ordua. Hindi na nagawa ni Teniente na labanan ang mga halimaw dahil naubusan na sila ng bala at nakatamo ito ng mga sugat sa katawan, dulot ng matatalas na kuko at pangil ng mga halimaw. Walang nagawa si Gabriela kung hindi tulungan si Teniente at ang ilang kabaro nito. Ngunit nang akmang nakapasok na sa tugatog ang ilang sugatang sundalo, ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Isang dambuhalang halimaw ang biglang nakalapit sa ina ni Ordua na hindi nito namamalayan, at hinaribas nito ng malakas si Gabriela, dahilan para tumilapon ng komandera pababa sa tugatog at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Inay! Malakas na sigaw ni Ordua habang inaasinta nito ang ibang halimaw na nakapasok na sa kanilang teritoryo. Matapos tumilapon ni Gabriela pababa ng tugatog, ay ilang mababangis na halimaw ang lumapit sa komandera habang puno ito ng galos sa katawan at may malaking hiwa sa dibdib, dulot ng haribasin ito ng matatalas na kuko ng dambuhalang nilalang. Dumating pa sa punto na nilapa at pinagpistahan ng mga halimaw ang katawan ni Gabriela. Pinugutan nila ito ng ulo at pinagpira-piraso ang katawan, dahilan para tumilamsik ang masaganang dugo sa lupa. Nawala na rin ang kontrol ang dalagang si Ordua dahil nasaksihan nito kung paano lapain at kainin ng mga halimaw ang kanyang ina. Nagulat na lang ang ilang mga taong kasama nila nang tumalo ng mataas mula sa puno si Ordua sa kinaroroonan ng kanyang ina, at bumagsak ito sa mismong harapan ng mga halimaw na parang isang palaka na may matitibay na mga binti. Mabilis na ikinasa ni Ordua ang baril de bomba at malapit ang pinagbabaril sa ulo ang mga halimaw. Bawat kasa ng mahabang baril ng dalaga ay mabilis niya itong sinasalangan ng bala at walang tigil sa pagkalabit ng gatilyo. Hindi alam ni Ordua kung saan nanggagaling ang kanyang pambihirang lakas, basta ang nasa isipan niya ay makaganti sa mga halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Pinagtutulungan ng mga halimaw na atakihin si Ordua, subalit nabigo silang patamaan ito gamit lang ang kanilang matatalas na kuko, sapagkat napakaliksi ng dalagang kumilos at napakataas nitong tumalon. Dumating na rin sa punto na nawala na ng bala si Ordua, kaya't ginawa nitong pamalo ang baril de bomba para hatawin sa ulo ang mga halimaw. At habang nakikipagtunggali si Ordua, ay abala naman ang kanyang kasamahan sa pakikipaglaban sa mga nilalang na lumilipad sa ere.
At pati na ang mga sugatang sundalo ay nakikipagpatayan na rin sa mga halimaw gamit ang mga pinatulis na kawayan. Nagulantang naman ang mga halimaw nang matamaan nilang dalaga ng kanilang matutulis na kuko dahil hindi man lang nasugatan si Ordua at nagmistulang kabal ang balat nito. Dumating na rin sa punto na biglang namukadkad ang katawan ni Ordua at lumalaki ng kusa ang kanyang mga braso at binti at nag-uumpisa ng kumunat ang balat na nagmimistulang baluti sa kanyang katawan. Kumikilos na rin ang dalaga na parang isang palaka. Ngunit sa pagbabagong anyo at pisikal na lakas ni Ordua ay isang nilalang ang biglang sumulpot galing sa himpapawid na may kakaibang anyo na namumukod tangi sa lahat ng mga halimaw. Kawangis ito ng isang buwaya na may malalapad na pakpak ng isang paniki. Mahahaba ang mga kuko nito at mahaba rin ang buntot na napapalibutan ng matutulis na mga tinik at halatang ito ang namumuno sa angkan ng mga halimaw. Babaeng palaka, nararamdaman kong nagtataglay ka ng pambihirang lakas na nanggagaling sa tangan mong mutya. Isa kang malaking banta sa aming angkan. Papatayin kita at kukunin ko ang tinatangan mong mutya. Bungad na wika ng pinuno ng mga halimaw. Isang mabangis na ibon ang dumapo sa balikat ng pinuno ng mga halimaw at humuhuni ito ng tila kinakausap ang pinuno ng kanilang angkan. Ikaw pala ang salarin sa pagkasawi ng isa kong alagad na manananggal. Kailangan na kitang burahin sa mundo dahil isa kang mapanganib na mortal. Dugtong muli ng pinuno ng mga halimaw. Tama ka. Ako nga ang pumatay sa salot na manananggal at ikaw naman ang isusunod ko. Hindi na rin kita bubuhayin pa at lilipulin ko kayong lahat at walang ititira ni isang buhay. Matapang na sagot naman ni Ordua at walang bakas na takot sa kanyang mukha. Umahalakhak ng malakas ang pinuno ng mga halimaw dahil sa mga sinabi ng dalaga. Umaatungal ito ng malakas at nagsalita ng dialekto na tanging mga kalahi lang nito ang nakakaintindi. Napatigil sa pakikipaglaban ang mga lumilipad na nilalang sa himpapawid habang nakikipaglaban sa mga kasamahan ni Ordua dahil tinawag sila ng kanilang pinuno at lumilipad ang mga ito sa kinaroroonan ng dalagang si Ordua. Pati ang mga dambuhalang halimaw sa lupa ay tumungo sa kanilang kinasasadlakan na tila nagtitipon sa harapan ng dalaga. Pagmasdan mo ang nasa paligid mo, babaeng palaka. Napakarami namin para burahin mo sa mundong ito. Nagpapatawa ka ba? Mukhang kabaliktaran ang pinagsasabi mo. Isang salita ko lang sa mga alagad ko at sabay-sabay kanilang aatakin para patayin. Wika ng pinuno na tila minamaliit si Ordua. Nahihirapan na rin kumilos ang ilang kasamahan ni Ordua dahil napagod sila sa pakikipaglaban sa kampo ng kadiliman at nagkatamo na rin sila ng mga pinsala sa katawan. Subalit hindi naman nagpatinag ang dalawang rebelding babae at si Teniente Salazar dahil nagmamadali ang mga ito na bumaba sa tugatog kung saan naroon ang dalaga upang tulungan. Handa na rin silang mamatay at ibuwis ang mga buhay para matulungan ang anak ni Komanderang Gabriela na nasawi sa kamay ng mga halimaw. Samantala, palihim at maingat na bumaba ng tugatog si Banong para ibigay ang matalas na sundang sa atin ito. Nais niyang makatulong kahit na dinadaga ang kanyang dibdib. At nang tuluyang makalapit sa hindi kalayuan si Banong, habang nagkukubli sa mayabong na talahib, ay tinawag nito ang pangalan ni Ordua at mabilis na inihagis ang matalas na sundang na kaagad namang nasalo ng dalaga ang puluhan nito. At nang mahawakan ni Ordua ang matalas na sundang, ay tumalon siya ng mataas patungo sa pinakaibabang bahagi ng tugatog. Tila patalon-talon ang bawat pagkilos ng dalaga at bawat pagtalon nito ay malayo ang nararating. Sinadya ni Ordua na tumungo sa ibabang bahagi ng kagubatan para ilayo sa kapahamakan ng mga kasamahan nito sa mga halimaw. Tinahak ng dalaga ang kagubatan
kung saan madalas sila noon mangaso ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Mga alagad, tugisin ang babaeng yon at huwag hayaang makatakas. Patayin ninyo ang babaeng palaka at kunin ang tinatangan nitong mutya. Utos ng pinuno ng mga halimaw. Walang kaalam-alam ang pinuno ng mga halimaw na hindi naman talaga tumatakas ang dalagang si Orduha para iligtas lang ang sarili nitong buhay. Ang nais ng dalaga ay labanan sila malapit sa tubig kung saan nakasadlak ang malapad na ilog. Habang mabilis na kumikilos si Orduha patungo sa pinakamasukal na kagubatan na malapit lang sa ilog, nakaisip ng estratehiya ang dalaga na magtago sa ilalim ng tubig dahil nararamdaman din niya na nagtataglay siya ng katangian ng isang palaka. Samantala, mabilis namang tinutugis ng mga halimaw si Orduha habang ang mga itim na ibon, taong paniki, manananggal at ang pinuno ng mga halimaw ay lumilipad sa himpapawid habang sinusundan ang dalaga mula sa ibaba. Ngunit biglang naglaho sa kanilang paningin ang dalaga nang makarating sila sa malapad at malalim na ilog na malapit lang sa talon. Pinuno, mukhang natakasan na tayo ng babaeng palaka. Napakabilis nitong kumilos. Sambit ng isang aswang sa kanilang pinuno habang lumilipad ang mga ito sa himpapawid. Hindi pa nakakalayo ang babaeng palaka dahil nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Hanapin ninyo! Saad naman ng pinuno at dumapo ito sa isang malaking sanga kasama ang mga alagad nito. Habang ang mga manananggal naman ay paikot-ikot lamang sa himpapawid upang hanapin si Orduha. Hindi nila mahagilap si Orduha dahil nasa ilalim ito ng tubig at doon nagtatago at naghahanap ng magandang pagkakataon na atakihin ang mga alagad ng kadiliman. Dumating na rin sa punto na nag-umpisa ng kumilos ang dalaga upang paisa-isang paslangin ang mga kalaban. Bigla na lang tumalon ang dalaga galing sa ilalim ng tubig patungo sa itaas upang gapihin ang mga halimaw na nakadapo sa mga sanga ng puno at pinugutan ang mga ito ng ulo habang ang iba na may hinihila nito sa ilalim ng tubig, lalo na ang mga halimaw na nasa tabi ng pangpang. Matapos paslangin ni Orduha ang bawat halimaw ay bumabalik ito sa ilalim ng tubig at sumisisid sa ilalim patungo sa ibang direksyon kung saan nakatapat ang mga kalaban. Halos kalahati sa pangkat ng mga halimaw ang nalagas simula nang atakihin sila ni Orduha. Naging mas malakas ang dalaga tuwing nakalubog sa tubig ang kanyang buong katawan. Nalabis ikinagulat ang pinuno ng mga halimaw dahil hindi nila ito magawang labanan sa ilalim ng tubig. Babaeng palaka! Labanan mo kami rito sa ibabaw ng lupa at huwag kang magtago sa ilalim ng tubig. Oras na mahuli kita at mahawakan ang iyong katawan ay lalamunin kita. Gigil na wika ng pinuno ng mga halimaw. Hindi naman nakinig ang dalaga sa hamon ng pinuno na labanan sila sa ibabaw ng lupa dahil alam niyang dihado siya at marami pang kakaharapin na kalaban. Muling sumisid ang dalaga at tumapat sa kinaroroonan ng pinuno ng mga halimaw habang lumilipad at paikot-ikot ito sa ere. Nagulantang na lang ang pinuno ng mga halimaw nang tumalon pa itaas si Orduha at pumatong ito sa kanyang likuran sa magkabila nitong malalapad na pakpak at walang habas na itinarak ng dalaga ang sundang sa likurang bahagi ng pinuno malapit sa puso at pagkatapos ay bumulusok ito paibaba sa ilog. Hinila ni Orduha sa pinakailalim ng tubig ang pinuno ng mga halimaw at walang habas na nilalaslas ang lalamunan nito hanggang sa maputol ang ulo. Matapos mapaslang ni Orduha ang pinuno ng mga halimaw ay umahon siya sa ilog habang hawak-hawak ang pugot na ulo ng pinuno at lumulutang naman ang pugot na katawan nito sa ibabaw ng tubig. Itinaas ni Orduha ang kaliwa niyang kamay habang hawak-hawak ng mahigpit ang pugot na ulo ng pinuno ng mga halimaw para ipakita sa mga disipulo nito na nasawi na ang kanilang hari na tuluyan naman nilang ikinabahag ng buntot. Malaking kawalan para sa mga halimaw
ang pagkamatay ng kanilang pinuno upang mawalan sila ng moral. At dahil natatakot na ang mga halimaw, ay tumakas sa mga ito pabalik sa kanilang pinagkukutaan. Mukhang bumaliktad ang ating kapalaran dahil ikaw ang nasawi sa ating labanan. Tama ka. Malaking banta nga ako sa inyong lahi dahil wala akong ititira ni isang buhay sa mga alagad mo. Tutungo ako sa pinagkukutaan ninyo at papaslangin ko lahat ang mga kasapi mo bilang kabayaran sa pagkasawi ng aking ina. Saad ni Ordua sa pugot na ulo ng pinuno ng mga halimaw. Napagtanto ni Ordua na kusa palang lalabas ang kapangyarihan ng mutya ng palaka kapag nasa delikadong sitwasyon na ang kanyang buhay. Akmang ihahakbang na sana ni Ordua ang kanyang mga paa upang bumalik sa tugatog, ay biglang humina ang kanyang katawan, dahilan para humandusay siya sa tabi ng pangpang. At bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, ay nasilayan niya ang dalawang rebelding babae kasama si Teniente Salazar. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Ordua, ay nakasisilaw na liwanag na namumula sa araw ang tumambad sa kanyang paningin. Gayunpaman, naaalala pa rin ng dalaga ang buong pangyayari bago pumikit ang kanyang mga mata kagabi, matapos ang madugong pakikipaglaban niya sa mga halimaw. Inay! Unang kataga na lumabas sa bibig ni Ordua nang magising siya. Mabilis na bumangon sa pagkakahiga ang dalaga at nagmamadaling lumabas ng kubo. Labis na kalungkutan ang namumutawi sa mukha ng dalagang si Ordua nang makalabas siya ng kubo, dahil tila nagluluksa ang mga tao sa pagkasawi ng kanilang kaanak, gayon din ang mga kapatid ni Ordua. Inilibing ang kanilang mga labi sa mismong tugatog malapit sa kabahayan, kabilang ng labi ni Gabriela. Nasulyapan naman ni Ordua ang ilang mga sundalo na nakasuot ng pangsibilyan, habang may mga benda ang kanilang katawan dahil sa mga natamo nilang mga sugat, kabilang na doon si Teniente Salazar. Mabigat ang kalooban ni Ordua habang naglalakad papalapit sa puntod ng kanyang ina, na kung saan naroon ang tatlo niyang kapatid habang umiiyak. At nang makalapit sa puntod ang dalagang si Ordua, ay hindi na rin niya mapigilang humagulgol. Inay, kung saan ka man ngayon naroroon, naway matahimik na ang iyong kaluluwa at magkita kayo ni Ama upang magsama sa kabilang buhay. Isinusumpa ko sa harap ng inyong himlayan na ipagpapatuloy ko ang ipinaglalaban ninyong kilusan para sa kapayapaan. Ngunit bago ko gawin ang bagay na iyon, ay pupuksain ko muna ang buong angkan ng mga halimaw na nagdulot ng inyong kamatayan. Isinusumpa ko na wala akong ititira ni isa sa kanila. Matapos magbitiw ng pangako si Ordua sa himlayan ng kanyang ina, ay mabilis siyang tumayo at tumungo sa kinauupuan ni Teniente Salazar, at walang habas na sinuntok sa mukha ang lalaki, dahilan para bumulagta si Teniente sa lupa. Ordua, patawarin mo ko. Alam kong nagkamali ako at malaki ang pagkakasala ko sa iyong mga magulang. Subalit ginawa ko lang ang bagay na yon para iligtas kayong mag-iina. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ni Gabriela. Sambit ni Teniente Salazar habang nakahandusay ito sa lupa dahil sa malakas na suntok na dumapo sa kanyang panga. Patawad? Matapos mong patayin si Ama, hihingi ka ng patawad? Matalik kayong magkaibigan, pero nagawa mo siyang patayin. Anong klase kang kaibigan? Wala ka ring pinagkaiba sa mga tiwaling politiko. Masahol ka pa sa hayop, Teniente Salazar. Galit na wika ni Ordua sa Teniente. Tama ka, Ordua. Masahol pa kami sa hayop dahil naging sunod-sunuran kami na parang mga aso sa mga tiwaling politiko. Saktan mo ako hanggang gusto mo. Pwede mo rin kunin ang buhay ko bilang kabayaran sa mga kasalanang nagawa ko sa mga magulang mo. Sagot muli ni Teniente Salazar sa dalaga. Dahil sa sinabi ni Teniente, ay mas umuusbong ang galit sa puso ni Ordua. Sinipa niya si Teniente Salazar
at sunod-sunod na pinagsusuntok sa mukha. Akmang lalapitan na sana ng ilang mga sundalo ang dalagang si Ordua para sana'y pigilan ito, ay sinabihan sila ni Teniente na huwag nang makialam dahil personal ang galit sa kanya ng dalaga. Inawat naman si Ordua ng dalawang rebelding babae at pilit pinapakalma dahil sumabog na ito sa galit. Dumating pa sa punto na kinuha ni Ordua ang matalas na sundang upang paslangin sana si Teniente Salazar. Ordua, maghunos dili ka. Isipin mong mabuti na tinulungan tayong Teniente Salazar kagabi na puksain ang mga halimaw. Si Teniente rin ang nagbuhat sa'yo kagabi para dalhin ka dito sa tugkatog. Saad ng isang babaeng rebelde. Biglang naging mainaw ng dalaga matapos iyong banggitin ng babaeng rebelde. Pasalamat ka, Teniente, at hindi ako masamang tao. At wala akong balak sa ngayon na paslangin ka dahil iniligtas mo ang buhay namin noon. Kaya amanos na tayo. Umalis na kayo rito at huwag na muling babalik pa. Matapang na sabi ni Ordua at hindi nagawang patayin si Teniente Salazar. Ordua, hindi na kami muling babalik pa sa bayan para manilbihan sa pamalaan. Kung iyong nanaisin, ay handa akong sumabi sa inyong kilusan, kabilang ang ilang mga sundalong naririto. Kilala ko ang mga tiwaling politiko at magtutulungan tayo na puksain sila. Sambit ni Teniente Salazar sa dalaga bilang pag-anib sa kanilang kilusan. Paano namin malalaman na magiging tapat ka sa aming kilusan? Usisang tanong ng isang babaeng rebelde. Hindi pa ba sapat na handa akong mamatay ngayon sa kamay ni Ordua? Ginagawa ko ito alang-alang sa aking inaanak na si Ordua. Sagot naman ni Teniente sa babaeng rebelde na labis nitong ikinagulat dahil hindi nito alam na inaanak pala ni Teniente Salazar ang dalagang si Ordua. Matapos umanib ni Teniente sa panig ng mga rebelde, ay sumumpa ito sa harapan ni Ordua na inaalay nito ang kanyang buhay sa kilusan na kanilang bubuuin ni Ordua. Dahil sa pagsanib puwersa ni na Ordua at Teniente Salazar, kabilang na ang ilang mga sundalo, ay muling titibay ang kanilang samahan. At pinalipas muna nila ang ilang mga araw para pagalingin ang kanilang mga natamong sugat. Lumipas ang isang linggo ay nagsimula na silang magsanay na palakasin ang kanilang hukbo na kinabibilangan na rin ng mga kamag-anakan ni na Tatang Ambo at Tatang Isidro. At dahil kulang sila sa baril at wala na rin mga bala, ay sinasanay muna nila ang kanilang mga sarili sa pisikal na lakas. Nagkaroon sila ng kompetisyon tulad ng isang labanan sa pagitan ng dalawang tao. Magtatagisan sila ng mga lakas sa pamamagitan ng mga suntok at sipa bilang bahagi ng martial arts. Nang mapalakas na nila ang kanilang hukbo, ay idineklara na ng mga kasapi ng kilusan ang bagong pinuno ng mga rebelde na walang iba kundi ang dalagang si Ordua. At ito ang tatayong komandera. Nagsimula na rin ang pangkat ni Komandera Ordua na lusubin ang ibayong kabundukan kung saan naninirahan ang mga natitirang angkan ng mga halimaw. Bago nila suyurin ang kabilang kabundukan, ay kinuha nila ang mga baril ng mga namatay na sundalo nang salakayin ang mga ito ng mga halimaw. Inipon nilang lahat ng mga matataas na kalibre ng baril at mga bala nito. Nagtagumpay naman sila na lipulin ang mga halimaw nang marating nila ang kabilang kabundukan. Dahil kakaunti na lang ang mga ito, buhat ng paslangin ni Ordua ang mga kalahi nila, lalo na ang pinuno ng mga halimaw. Matapos nilang paslangin ang mga natitirang kampo ng kadiliman, ay muli silang nagsanay gamit ang mga kinuliktan nilang mga baril at marami na rin silang nakaimbak na bala. Lumipas lang ang ilang buwan, sinalakay ni na Komandera Ordua ang pinagkakampuhan ng mga sundalong pinamumunuan ni Kapitan na isang sunod-sunurang aso ng mga tiwaling politiko na namamahala sa buong sakop ng Kamindanawan. Mismo si Teniente Salazar ang pumatay sa Kapitan, kabilang na mga komandante nito. Sa mga nagdaan pang buwan ay dumami ang kasapi sa kilusang pinamumunuan ni Komandera Ordua. Maraming mga sibilyan ang sumapi sa kanilang kilusan at sa kabundukan na rin ang mga ito naninirahan kasama ang kanilang mga pamilya.
Namayagpag ang pangalan ni Komandera Ordua sa buong sakop ng Mindanao at itinuturing siyang bayani ng mga pamilyang naninirahan sa bawat lalawigan na dumaranas ng kahirapan. Pinapaslang ni Ordua ang mga tiwaling politiko at sinasamsam nila ang mga ari-arian nito at ipinamimigay sa mga pamilyang duka. Naging mainit sa mata ng mga militar ang pangalan ni Komandera Ordua at laging nakalathala ang kanyang pangalan sa pahayagan. Nagkaroon na rin ng malaking patong sa ulo si Komandera Ordua na kung sino man ang makakapatay sa kanya ay may matatanggap na gantimpala. Subalit wala ni isang naglakas ng loob na kunin ang ulo ni Komandera Ordua kahit na malaki ang patong nito sa ulo. Dahil para sa nakararami ay isang mabuting tao ang pinuno ng kilusan. Naging makapangyarihan si Ordua at itinuturing siyang bathala ng digmaan. Dahil sa tuwing nakakaengkwentro nila ang mga sundalo ay hindi man lang nila magawang paslangin si Komandera Ordua dahil sa malakas ito at maliksing kumilos, dahil binibigyan siya ng kakaibang lakas ng mutya ng palaka. At sa paglipas ng maraming taon, naging tanyag ang kanyang pangalan sa tawag na Komandera Ordua, ang babaeng palaka na itinuturing na bayani ng Mindanao.